Tingnan natin, medyo paahon ng konti ito eh. Uy, may big bike. Wala tayong mga gumawa dyan. Patulin. Hello guys, so this is Blackman Moto again and welcome back sa another video natin. Muli gagamitin natin ang Miyoo Gear 125S. So ito nga pala yung S version na dala natin, ano. Kulay black tapos kulay brown yung kanyang upuan. So last time may full review tayo nito and test drive, and then at the same time yung fuel consumption. So ngayon update lang tayo na sa performance ito ni Miyoo Gear 125S upang sagutin din yung ibang katanungan, ano. So unang tanong, kung hindi daw bumabalik yung kanyang fuel gauge na indicator, ano. So hindi talaga siya bumabalik. So iba kasi kapag tinurn off mo yung makina, so papalo na yun sa baba, and then pag binuhay mo babalik ulit kung ilan pa yung gasolina mo. So ito kasi naka-steady na eh, kung ilan yung gasolina mo naka-steady na. And then of course hindi pa siya naka-digital, naka-analog pa din yung kanyang meter panel. Then at the same time tayo po ay may stop and starting system. So i-turn on natin, yung tunog niya. So pakinggan nyo yung tunog niya, ha. Tigil muna tayo dito. Dito. So yun po yung kanyang tunog. Center stand ko nga muna. Ang gandahan dito may kickstart pa din. Naka-kickstart pa rin tayo. Yun po yung kanyang tunog. Smooth na smooth, ano. Wala pang problema doon sa kanyang tunog. Kasi 4 na buwan na po ito. Kaya lang ay hindi masyadong gamit ng owner. Alright, naka-activate yung ating stop and starting system. Tignan natin kung gagana na within 3 seconds. 1, 2, 3. Okay, mana na. And then konting pigalan ng throttle. Handa na ulit tayo. So nandito tayo ngayon sa may prime water dito sa Lucena City, ano. Then ikot lang tayo ng diversion. Oho, yun lang pansin ko dito kay Miyoo Gear, medyo matagtag yung kanyang shock. Matagtag siya. Pero of course sanayan lang yun eh, diba? Kung sanay ka na, hindi mo na yun mapapansin. Kaya lang kung galing ka sa magandang shock tapos mag-Miyoo Gear ka, mapapansin mo talaga matagtag. Yung Miyoo Gear ay isa sa mga 125cc scooter na option natin sa market, ano. Pwede natin pamili, medyo malalim. Alright, kasi sa market napakadaming 125cc like Click 125, Gravis, then yung mga Miyoo din ni Yamaha na 125cc. So pagdating naman sa looks ito ni Miyoo Gear, medyo kakaiba siya, no. Medyo kakaiba yung kanyang datingan. Oho. Then of course yung riding position natin okay naman dito. Kahit 5'11 yung height natin, and then around 80 kilograms yung ating bigat, comfortable pa rin naman ako eh. Yung paa, sakto lang dun sa footboard yung paa, oh. May lagayan tayo ng paa. Saktong sakto sa kanyang flat footboard. At the same time may hook tayo dito. So goods na goods yan. Busina, stock na stock. So wala pang binabago dito. Talagang change oil lang yung ginagawa dito. Doon sa last review natin ito, pumalo to ng 115 kilometers per hour. So napakabilis. So nabigla nga ako eh.
Hindi ko alam na papalo na ganoon kabilis tong Mio Gear na to. Kaya masasabi ko na pagdating sa bilis ay talagang hindi tayo may iwan, di ba? Talagang makakasabay din tayo, especially kung makakasabay lang natin sa kalsada o makasama sa rides is yung mga 150cc. So hindi sila masyado maghihintay sa atin kasi kaya niyang tumakbo talaga ng 115. So try natin ulit ngayon kung makapagpatakbo tayo ng bilis sa diversion, kung kukunti ang sasakyan. Kaya lang mukhang malabo kasi labasan nga pala. Yung vibration niya may konti, di ba? May konting vibration, normal naman yun sa mga unit eh. Yung dragging wala pa kasi natatakbo pa lang is magna 900 kilometers. So bagong bago pa din kasi ang may-ari po nito is babae. Napakadalang gamitin. Talagang bahay, trabaho lang. Minsan hindi pa nga dinadala eh, nakastock lang sa bahay nila. So kita mo yung acceleration niya, napakabilis. Woo! So sabi doon sa comment section, kaya nagmimiyugi yung iba para maiba naman, diba? Maiba. At pagdating naman sa quality, talagang hindi din papahuli itong si Mio Gear talagang quality ang performance, diba? Ang ayaw lang ng iba, bakit daw hindi naka liquid cooled? So I don't know kung bakit si Yamaha lang makakasagot nun. Pero syempre alam nila yun kung bakit hindi naka liquid cooled eh. Kasi sinasabi lang, makakatalo lang dun kay Honda Click 125 na 125cc is yung MXi na 125 ni Yamaha dati. Kaya lang natigil na ang production nun. Doon may mga nakikita pa din naman tayo na gumagamit nun yung mga nakabili dati. Naka liquid cooled yun, kaya lang carb type. Then ang meter panel niya is ganito pa din, analog. So sabi sa comment section yung video natin ng Gravis, Click at ito. So kung hindi daw nag-phase out yun, MXi na yun, ay yun ang namamayagpag sa market ngayon na pinaka the best na 125cc scooter. So siyempre pagpili naman ng motor eh, depende naman sa bibili yan eh, kung alin yung pinaka the best sa kanya. So nabibigay na naman tayo ng mga opinion, nabibigay na tayo ng mga information patungkol sa unit. Pero at the end of the day, yung bibili pa din masusunod dyan. So nagko-content na talaga tayo ng ganito si Gravis, ganito si Click, ganito si Mio Gear, o kahit anong mo talaga nagamit natin. So ganun yung performance nya, ganun yung specs nya, ganun yung presyo. So wala tayong control sa pagpili ng mga bibili kung anong motor ang bibili nila. Kung ikaw ay beginner, so for me, okay pa din to si Mio Gear. Pero hindi siya kataasan at hindi siya kalakihan. Though in my experience dito 5'11" ako, pero hindi ko nakikita na malaki ako dito. Parang sakto lang sa akin eh, sakto lang. Unlike doon kay Beat na talagang ramdam mo yung pagiging malaki mo doon sa unit eh. Hindi talaga ni Honda Beat. Ito kasi okay lang, sakto lang. Alright, diversion tayo. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na dito tayo dadaan na usually ginagawa natin. Kaya natin magpabilis ang takbo kung okay ang kalsada, no? Alright, papalo agad siya ng 100, no? 100. Lagang yung acceleration niya, ang bilis 90. Ang bilis niya. Nakakatuwa naman itong unit na to. Yung kasing Gravis V2 na ginamit natin last time, mabagal sa langkada. Then pag nakuha mo na yung bilis, of course pag naka 16, mabilis na siya maka 90, 100 ganun. Kaya lang wala nang dulo. Kaya napatakbo ko yun, 105 lang ang aking max speed. Yung Click naman, mabilis yung Click. Wala tayong masabi sa Click. Kaya lang hindi ko siya napatakbo ng 115 eh. So sabi sa comment section ng iba, papalo na 118 yung kailang unit.
I don't know kung all stock yun, baka nagpalit sila ng panggilid or nag-counting upgrade sa makina. So ginagamit naman natin is all stock. So hindi tayo makapagpabilis ang takbo dito kasi napakadaming sasakyan, no? At sana hindi tayo abutin ng ulan. Mamatay ang ating makina. Bilis lang, 3 segundo off yung makina. Magbiblink yung ating indicator ng stop and starting system. So alam natin na activated pa, di ba? Kasi baka tumagal, hindi na siya gumana. Alright, konti pigalan ng ating throttle. Goods na, goods na. So try natin, medyo paahon ng konti ito eh. Uy, may big bike. Wala tayong mga gumawa dyan. Patulin. Bilis din, 100 mahigit. Yung preno niya okay na okay yung preno, kahit sabihin natin naka drum brake yung likod natin at maliit yung unit, kahit 100 yung takbo natin, mabilis natin patigilin eh. Ang dami naka big bike ngayon. Sana all. Ito pa. So far wala pa naman ako nakikita na 125cc scooter ni Yamaha na nag-overheat sa biyahe. So kung may nakita na kayo dyan or may experience na kayo, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section. Nandun yung mga big bike ko, sabi ko sa inyo eh, naabutan ko kayo. May inihintay sila sa silang team. Alright, grabe, big bike no. Malay naman natin, di ba? Mga darating din yung panahon na kung hindi man natin makamtan, at least nangarap tayo. So hanggang dito lang po ang ating video. Update na to kay Yamaha Mio Gear S, yung kanyang performance. At sumagot lang tayo ng ibang katanungan doon sa comment doon sa previous video natin. So all in all, goods na goods. Kakaiba sa kalsada kasi yung looks niya hindi siya katulad ng ibang 125cc. Kaya sabi nga nung iba, ayan, okay ang Mio Gear S nang maiba naman. Kasi sabi na umay na kami dun sa mga so wala naman tayong magagawa doon, comment nila yun eh, di ba? Kumbaga yun ang opinion nila. So all in all, okay na okay naman talaga itong si Mio Gear 125S. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. This is Blackman Moto again. Ingat po tayo palagi. Ride safe. Bye bye and peace out.